Eleksyon 2010, nagkaroon na rin ng gulo sa Taguig sa pagitan ng kampo ng mga Tinga at Cayetano. Ang ilan naman sa mga sugatan sa gulo nitong Sabado, ikinwento ang kanilang sinapit. Mula sa Taguig, nakatutok live si Bam Alegre. Bam? Mel, matapos ang marahas na insidente sa Taguig City Hall noong Sabado, ayon sa PNP, 4 ang sugatan sa kampo ni re-electionist Taguig Mayor Lani Cayetano at habang 12 naman ang sugatan sa kampo ng kanyang katunggali sa pagkaalkalde na si Rica Tinga. Naglilipar ang mga bato at kaliwat kanang suntukan. Ganito inilarawan ni Crispina ang gulo sa likod ng City Hall noong Sabado. Tinamaan siya ng bato sa ilong kaya kailangan siyang operahan bukas ng hapon. Nagpaulan na ho sila ng bato. At ang aming kandidato hinahabol nila ng bato. At gusto yata talagang gulo ang mangyari. At saka marami sila sinasabi. May binubugbog na sila. Naghahato na sila ng batuta hanggang eto ako, natamaan. Kabilang din sa 12 sugatang supporter ni Taguig Mayoralty candidate Rica Tinga, si Vanessa na may sugat sa paa at Sweet Leia na may pasa sa binti. Meron po mga nakabang na maraming pong lalaki, tapos may malong po sila dito, tapos may shade. Tapos yun na, doon po nag-umpisa yung nila, nagduro-duroan, tapos hanggang sa po naglabasan na po yung mga lalaki. So yung nagbugbugan na po, hanggang sa naipit na po kami. Sumigaw na po kami ng mga peace, wala pong gulo, wala pong gulo. Pero ginawa po kasi nila, inambaan na po nila kami. Tapos ginawa po nila, hindi pa po sila na-content sa pag-amba sa amin. Pinalibutan na po nila kami. Sugatan din ang kumakandidatong konsehal na kapartido ni Tinga na si Ervic Vihandre. Matapos daw siyang hampasin sa ulo habang nangangampanya. Kung sino man ang gumagawa nito or sino man yung may pakana nito, sana naman hindi umabot sa ganito. Tigilan nyo yung ganito dahil kawawa yung mga tao. Sasampa raw ng reklamo ang kampo nila sa COMELEC para paimbestigahan ang anilay pambubuli ng mga tauhan ni Cayetano. Sa kampo naman ni Cayetano, 4 na public safety and order personnel ang sugatan. Isang tinamaan daw sa mata. Isa naman daw ang nabalian ng kamay ng salagi ng mga placard na hinahampas sa kanila. Mga supporter daw ni Tinga ang unang ng bato. Posibleng nais daw ng grupo ni Tinga na pasukin ang kwarto sa munisipyo na may lamang ballot boxes. Bigla silang umikot doon sa likod na gate ng City Hall at nagpumilit ulit pumasok at pinagbabato yung mga bantay ng City Hall, yung mga personnel ng Public Order and Safety Office. At yun, nanggulo sila doon. No? So, kami, sa palagay namin, ito ay isang desperate attempt on their part. Pinag-iisipan naman ni Cayetano na maghain ng kasong physical injuries laban sa kampo ni Tinga. Pinabayaan silang pumasok. Sige, kung gusto nyo mangampanya, kahit walang tao, mangampanyahan nyo. Kung gusto nyo mangampanya sa loob ng City Hall, kahit bawal, dahil bawal mangampanya sa isang pampublikong lugar, sige, kinapos nila, inikot nila yung harap. Ewan ko, baka may intention sila na guluhin ang eleksyon. Noong nakaraang eleksyon 2010, ilang minuto pa lang na napoproklama bilang bagong alkalde si Lani Cayetano na magkagulo sa tapat ng City Hall. Aksidente raw kasing nabunot ng isang pulis ang kanyang hawak na tear gas. Nahirapang huminga si Cayetano na itinakbo sa loob ng Kapitolyo. Pero pinagsarhan daw sila ng mga taga-suporta ng tinalong kandidato na si retired Associate Justice Dante Tinga, ama ni Rica Tinga. Well, sa datos ng PNP mula Enero hanggang Abril ngayong taon, meron ng 45 na kaso ng election-related violence. Maliit yan kung ikukumpara natin sa election 2010 na may 75 na kaso sa parehong period. Pero nakabahala pa rin ang bilang na yan dahil mataas pa rin yan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.